pa lang sa labas ng gate ng unibersidad, bakas na sa itsura ng dalagang si Lyra ang bigat ng araw-araw niyang pakikibaka sa buhay. Suot ang lumang ngunit maayos na plantadong uniforme na ilang kulit nang tinahi ng kanyang ina. May dala siyang lumang backpack na halatang puno ng libro, notebook at baon niyang tinapay na binalot sa plastik ng pandesal. Hindi ito pandesal na binili, kundi tira-tira sa taho business ng kanyang ina na nakukuha mula sa isang panaderya sa palengke na may pusong nagbibigay ng libreng tira tuwing gabi. Tahimik siyang pumasok sa silid ng College of Engineering building kung saan nagsisimula ang kanyang Calculus 1 class. Habang dahan-dahang binubuksan ang pinto, agad siyang napatingin sa mesa ng propesor, si Professor Dante. Kilalang-kilala na sa campus si Prof. Dante hindi lamang sa pagiging magaling, kundi sa pagiging mapanghusga sa mga estudyanteng hindi presentable sa kanyang paningin. Late ka na naman, miss. Sabay tingin niya sa class list habang hawak ang chalk. Flores, Lyra Flores. Pasensya na po sir, na late po yung jeep. Hindi ko kailangan ng dahilan. Hindi ako tumatanggap ng estudyanteng hindi kayang panindigan ng oras. Upo. Walang imik na umupo si Lyra sa pinakalikod. Ramdam niyang maraming mata ang nakatingin sa kanya. Lalo na si Jessica, isa sa mga estudyanteng laging nasa unahan. Sa bawat kilos ni Lyra ay tila may binubulong si Jessica sa katabing kaibigan at sabay silang nagtatawanan. Pero sanay na si Lyra sa ganito. Simula pa lang ng pasukan ay ganyan na ang trato sa kanya. Mapa-classmate, mapa-guro. Nang matapos ang unang lecture, isa-isang lumabas ang mga estudyante. Si Lyra ay nanatiling nakaupo habang kinokopya ang ilang formula na di niya naabutan. Napansin siya ni Professor Dante. Hindi ka pa tapos? Wala kang ibang gagawin sa buhay? Sinusulat ko lang po yung mga na-miss ko sa umpisa, sir. Bakit ba hindi mo kaya panindigan ang pagiging iskolar dito? Dito, hindi sapat ang mahirap ka, kaya masipag ka. Marami kayong ganyan. Masipag nga, pero hanggang doon lang. Hindi sumagot si Lyra. Sa halip, tumango lang siya at nagpatuloy sa pagsusulat. Sa puso niya, ramdam niya ang pangaalipusta. Pero mas matimbang ang pangarap niyang makapagtapos at makalabas sa siklo ng pahirapan. Ag-uwi niya sa boarding house na inuupahan niya sa halagang 1,000 pesos kada buwan sa isang sulok ng Tondo. Agad siyang binati ng kasamang si Ate Nena, ang may-ari ng bahay. Lyra, anak, may pandesal pa dito o. Kuha ka na. Kumain ka muna bago ka mag-aral. Salamat po, Ate Nena. Nakakahiya na po sa inyo. Walang anuman. Ikaw lang ang boarder ko na araw-araw kong nakikitang gising na ng alas 4 para lang makaligo at makalakad papasok. Kung anak kita, matagal na kitang ipagmalaki. Mumiti si Lyra at kinuha ang kapirasong pandesal. Habang kumakain, inaalala niya ang mga araw sa probinsya nila sa Nueva Ecija. Doon siya lumaki, sa isang maliit na bahay na pawid sa gitna ng taniman ng palay. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na nasawi sa aksidente sa bukid noong siya'y 12 pa lamang. Simula noon, si Aling Marina, ang kanyang ina, ang siyang nagsikap sa pagbebenta ng taho at pagtahi ng damit upang mapaaral si Lyra. Mama, naalala niya ang sabi niya noon, "Ayoko na pong pumasok, nahihiya na po ako. Lagi po akong pinagtatawanan." Anak, sagot ng kanyang ina habang pinupunasan ang pawis, ang kahirapan hindi nakakahiya. Pero ang sumuko sa pangarap mo, yun ang tunay na nakakahiya. Bumalik ang luha ni Lyra sa kasalukuyan. Ilang taon na mula nang sinabi iyon ng kanyang ina. Pero parang kahapon lang tumatak sa puso niya. Kaya hindi na siya umiimik kapag inaapi sa klase. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang ang oras ng pagbangon ay hindi nasusukat sa dami ng palakpak, kundi sa tibay ng loob. Kinabukasan, habang nagkaklase si Professor Dante, tinawag niya ang atensyon ng lahat. "Class, bukas ay may surprise quiz tayo. Mga problemang hindi ninyo pa nakikita. Let's see kung sino talaga ang marunong." "Walang problema yan, sir," sigaw ni Jessica. "Kahit i-randomize pa natin ang pagbigayan."
Magandang ideya. Sagot ni Dante habang biglang tumingin kay Lyra. Bukas gusto ko ikaw ang mauna. Ipakita mo sa klase kung anong kayang gawin ng isang scholar mula sa bangketa. Tumawa ang ilan, parang apoy na muling sinindihan sa loob ni Lyra ang sakit ng ganitong asal. Ngunit sa halip na magalit, tumango lang siya at tumingin sa pisara. Sa mata ni Prof. Dante, wala siyang makikitang takot. Sa halip, nandoon ang isang katahimikan na tila nagpapakita ng paninindigan. Sa gabing iyon, hindi na siya natulog ng maaga. Binasa niya ang mga lumang notes, mga libro ng calculus na hiniram niya mula sa library. Sa bawat pahina, alam niyang hindi lang ekwasyon ang sinosolusyonan niya, kundi ang buhay na pilit inaagaw sa kanya ng mundo. Sa maliit na desk sa kanyang boarding house, isinulat niya sa likod ng kanyang notebook. Kung may problemang ibinabato sa'yo, huwag kang matakot. Dahil ang bawat problemang may solusyon ay pagkakataong patunayan mong kaya mong tumindig. At dumating ang araw ng pagsusulit. Sa harap ng buong klase, si Lyra ay muling inawag. Tahimik siyang tumayo, lumakad patungo sa harap ng classroom habang may mga bulungan sa likod niya. Wala pa mang sinusulat, ang mga mata ay nakatutok na sa kanya. Iba't ibang pananaw, iba't ibang husga. Ngunit sa kanyang sarili, isa lang ang sigurado. Ang mga baong tinapay, ang luhang hindi ipinapakita at ang tahimik niyang laban ay hindi na dapat ituring na kahinaan. Sapagkat sa mundong mapanghusga, ang tunay na lakas ay hindi kailanmang sumisigaw. Ito ay lumalaban kahit walang nakakakita. Maagang dumating si Lyra sa silid kinabukasan. Sa kabila ng kaba, hindi niya pinayagang manalo ang takot sa dibdib. Umupo siya sa parehong upuan sa pinakalikod at marahang inilabas ang kanyang ballpen at notebook. Isa-isa nang nagsidatingan ang kanyang mga kaklase. Ang iba'y tila sabik pa sa pag-aabang ng magiging kahihinatnan ng araw na iyon. Ang ilan ay may hawak pang cellphone, handang mag-record. Samantalang si Jessica, na ngayon tila mas excited pa sa quiz kaysa sa lecture, ay nakangiting mapanlait. Ready ka na, scholar ng bayan? Sabay lingon ni Jessica sa kanya. Huwag kang kabahan. Hindi naman siguro masyadong mahirap ang problem ni Sir para sa'yo. O baka naman iiyak ka sa gitna? Hindi kumibo si Lyra. Hindi dahil sa wala siyang maisasagot, kundi dahil batid niyang walang patutunguhan ang makipagsagutan sa taong nabubuhay sa panlilibak. Hindi rin niya makakalimutan na minsan na siyang ininsulto ng babaeng ito sa harap ng maraming estudyante noong siya'y nahuli ng 1 minuto dahil sa traffic. Tinawag siyang kawawa at charity case habang ang buong klase ay nagtawanan. Pagpasok ni Professor Dante, huminto ang bulungan sa loob ng klase. Nakasuot siya ng bagong plansadong long sleeves. May bitbit na mga yellow pad paper at chalk. Tumayo sa harapan at tumitig kay Lyra. Miss Flores, sambit nito. Handa ka na ba? Ikaw ang mauuna. Tumango si Lyra. Good, pumunta ka sa harap. Isusulat ko ang problemang hindi pa nadidiscuss kahit kailan sa klase. Ito ay advanced na topic na binabasa pa lang ng ibang estudyante sa susunod na semester. Umugong ang bulungan. Grabe si Sir, papahiyain talaga niya. Bulong ng isa. Anong klaseng tao to? Bulong ng isa pa. Dati kay Ramon, pinaiyak niya. Ngayon si Lyra naman ang target. Hindi to ang unang beses na may pinahiya si Professor Dante. Isa siyang propesor na tila ginagawang aliwan ang pamimintas. 1 linggo pa lang mula simula ng SEM, napauwi sa guidance office ang isang estudyanteng lalaki matapos sabihang walang utak at hindi deserving ng upuan sa universidad. Maraming beses na rin nagka-complain laban sa kanya. Ngunit tila hindi ito iniinda dahil sa reputasyon niyang mahusay at may mataas na passing rate ng klase. Kahit ang totoo'y marami ang bumabagsak. Inilagay ni Professor Dante ang chalk sa pisara at sinimulang isulat ang ekwasyon. Isang multivariable integral na may nested limits, komplikado, mahaba at hindi basta-basta sinusolve ng walang malawak na kaalaman. Ayan, aniya, gamitin mo ang alam mo, wala kang calculator. Kung hindi mo ito masagutan sa loob ng 5 minuto,
Considered 0 ka sa quiz at may bonus points ang buong klase. Fair, di ba? Fair. Sabay-sabay ang ilan sa klase, tawang-tawa pa. Hinawakan ni Lyra ang chalk at tiningnan ng maigi ang problemang nasa harapan. Hindi niya agad sinulat ang sagot. Sa halip, pinikit niya ang kanyang mga mata ng ilang segundo at tila inalala ang mga gabing walang tulog, ang mga pag-aaral sa ilalim ng ilaw ng kandila, ang mga tanong na pinagpraktisan niya sa likod ng mga librong hiniram niya sa library. Alam niyang hindi ito ang oras upang magpatalo. Hindi sa harap ng taong paulit-ulit siyang minamaliit. Habang nagsusulat siya ng solution, napansin ni Professor Dante na hindi siya agad nagtanong. Hindi siya nag-doubt, may tiwala sa sarili. Mabilis ang galaw ng kamay. Hindi pa umaabot sa 3 minuto, huminto si Lyra, binalikan ang solusyon at inikot ang chalk para sa final box. Matapos noon, lumingon siya at sinabi, "Sir, tapos na po ako." Tahimik, ang buong klase parang hindi makapaniwala. Si Jessica ay napaangat ang kilay. "Impossible," bulong niya. Lumapit si Professor Dante at tiningnan ang sinulat. Unay nakakunot ang noo, pero unti-unti itong napalitan ng pagkagulat. Kumunot lalo ang kanyang noo nang makita niyang hindi lang tama ang sagot ni Lyra, kundi ginamitan pa niya ng mas eleganteng teknik kaysa sa itinuturo sa libro. Isang approach na bihira ng ginagamit, isa sa mga teknik na pang-research level. Hindi siya agad nagsalita. Bumalik siya sa kanyang mesa at iniwasang tumingin kay Lyra. "Class dismissed," malamig na sambit niya. "Ipapaskil ko na lang ang scores niyo mamaya." Isa-isang lumabas ang mga estudyante. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang anyo ang tingin nila kay Lyra. Hindi na ito tingin ng awa. Hindi na ito tingin ng pangungutya, kundi respeto. Wala man silang sinabi, ramdam ni Lyra ang tahimik na pagbabagong iyon. Isang estudyante, si Neil, ang biglang lumapit habang nasa labas na siya ng building. "Grabe ka, Lyra. Hindi ko inexpect yon. Ikaw lang ata ang nakita kong ganong kagaling mag-solve ng ganong kahirap. Pwedeng magpaturo minsan?" Nagkibit balikat lang si Lyra at bahagyang ngumiti. "Sige, libre lang naman ang kaalaman." Sa silid na iyon, habang unti-unting nauubos ang mga estudyante, naiwan si Professor Dante sa kanyang mesa. Tinitigan niya ang chalk sa kanyang kamay at para bang sa unang pagkakataon sa ilang taon, may humamon sa kanyang pagmamataas. At ang hamong iyon ay nanggaling sa isang babaeng akala niya ay madaling baliin. Hindi niya alam, nagsisimula pa lamang ang pagbabagong hindi niya inaasahan. Ilang araw matapos ang matinding eksena sa klase ni Professor Dante, nanatiling tahimik si Lyra. Hindi niya ikinuwento sa kahit na sino ang mga bulong ng takot at panghihinayang na narinig niya matapos niyang masagutan ang problemang binigay sa kanya. Ayaw niyang bumilib ang sarili niya sa isang pangyayaring sa tingin niya ay bahagi lang ng araw-araw na laban. Para sa kanya, hindi sukatan ng tagumpay ang isang tamang sagot sa pisara. Sukatan iyon ng pananahimik niyang pinanday sa bawat pagbuhos ng ulan habang naglalakad at sa bawat gutom na tiniis para makapag-aral. Ngunit sa paligid, ibang usapan ang nabubuo. Maging sa kafeterya ay naririnig ang pangalang Lyra. Ilan sa mga estudyanteng dati hindi man lang tumitingin sa kanya ay ngayoy nabiging curious. Totoo bang siya yung sumagot ng problem ni Sir Dante? Tanong ng isang first year. Oo, grabe raw yun. Hindi pa tinuturo pero na-solve niya in under 5 minutes. Sagot ng isa. Ngunit sa kabila ng pagka-intriga ng marami, ang ilan tulad ni Jessica ay hindi matanggap ang nangyari. Alam mo, feeling ko scripted yun. Pwedeng alam na niya yung problem beforehand. Usal ni Jessica sa isa niyang kaibigan habang naglalakad sa hallway. Hindi ko alam bakit bigla na lang siyang pinagkakaguluhan. Seryoso? Pandesal girl na biglang math genius? Sa kabilang dako, si Lyra ay abalang-abala sa library. Hiram-hiram ang mga librong lumang-luma na at puno ng alikabok. Lalo na ang mga calculus textbooks na nakatago na sa pinakababa ng shelf. Dito niya binabasa ang mga mas advanced na topics, hindi para manguna, kundi para lang makasabay. Dahil alam niyang sa laban ng mahihirap, hindi sapat ang talino kung hindi ka rin maagap. Araw ng Miyerkules, bumuhos ang ulan. Malakas.
Wala siyang dalang payong at dahil ilang kilometro pa ang nilalakad niya mula boarding house papasok, basang-basa na siya pagkarating sa campus. Habang naglalakad sa hallway, napansin siya ni Jessica. Ay, Diyos ko, sambit nito. Umulan ng Lira. Tingnan mo nga naman, pati bag niya basa. Napahinto si Lira. Hindi dahil nasaktan siya sa biro, kundi dahil naalala niya ang isang gabi na halos hindi siya makatulog sa sobrang lamig. Panahon yon ng bagyong Ramil at tumutulo ang bubong sa kwarto niya. May sipon siya at ubo, ngunit kinabukasan pumasok pa rin siya sa klase dahil ayaw niyang malate sa attendance. At ngayon, narito na naman siya, basang-basa, ginagawang biro ng mga taong hindi alam kung ilang palad ng hirap ang pinapak niya gabi-gabi. Wala ka bang extra damit? Tanong ni Neil na nagkataong napadaan at nakita ang eksena. Napatingin si Lira. Okay lang to. Sanay na. Teka, wait lang. May extra jacket ako sa bag. Sabay dukot ni Neil. Huwag mo nang tanggihan. Malamig ngayon. Mahirap magkasakit. Dito unang beses, nagtama ng maayos ang mata nila. Hindi mata ng awa ang ibinato ni Neil, kundi mata ng respeto. Isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ni Lira sa kapwa estudyante. Salamat, mahinang tugon ni Lira. Pagka-uwi ng gabing iyon, nagsulat si Lira sa lumang notebook na ginagamit niyang journal. Hindi ito mamahalin. May mga mantsa pa ng tinta at may mga pahinang lukot, pero ito lang ang outlet niya sa lahat ng pinipigilan niyang damdamin. Ako lang ang tanging estudyanteng hindi nakakapag-aral sa laptop. Wala akong calculator. Wala akong sariling kwarto, pero alam kong may isang bagay akong hawak na wala ang marami. Paninindigan. At hanggat may paninindigan ako, hindi nila ako matutumba. Sa kabilang banda, si Professor Dante naman ay tilang hindi mapalagay sa mga nakalipas na araw. Sa klase, hindi na siya kasing lakas ng boses. May pagkakataong nauutal siya kapag nagtuturo. Hindi rin niya napansin na nakatitig siya kay Lira tuwing ito'y nagre-recite o nagsusulat. May gumugulo sa isipan niya. Ang posibilidad na mas mahusay pa ang estudyanteng minamaliit niya sa halos lahat ng aspeto. Isang hapon habang nag-check ng papel, napatigil siya sa isang notebook na naiwan sa faculty lounge. Lumang kwaderno, may nakasulat sa harapan. Calculus Practice, La Flores. Hindi niya sinadyang buksan. Ngunit nang mapansin niyang halos buong kwaderno ay puno ng solusyon, sulat kamay at sariling analisis ni Lira, hindi na niya ito naiwasang basahin. Habang pinapadaan ang kanyang daliri sa bawat pahina, dama niya ang dedikasyon. Pati ang ilang notes ay may sariling explanation. Waring sinusubukang ituro ang bawat hakbang sa sarili. Ito pala ang ginagawa niya sa halip na makipagplastikan sa harap ko. Bulong ni Professor Dante. Walang reklamo. Walang ingay. Pero buo ang loob. Kinabukasan, habang nagtuturo siya ng bagong topic, tinawag niya si Lira sa gitna ng diskusyon. Miss Flores, baka gusto mong i-explain sa klase ang limit gamit ang epsilon delta definition. Nagulat ang Hilan. Hindi ito normal. Si Professor Dante humihingi ng tulong sa estudyante? Tumayo si Lira. Sure po, sir. Lumapit siya sa pisara at sinimulang ipaliwanag. Dahan-dahan, ngunit klaro. Walang bahid ng yabang. Maraming estudyante ang napahanga hindi lang sa nilalaman ng paliwanag, kundi sa katahimikang may bigat. Wala sa tono ang pagpapakitang gilas. Isa yung uri ng paggalan sa subject at sa mga taong gustong matuto. Pagkatapos ng klase, walang masyadong sinabi si Prof. Dante. Ngunit sa pagbuntong hininga niya, sa tahimik na paglapit sa mesa at pagbawi ng chalk, alam ng lahat na unti-unti may nababasag sa kanyang pader. At ang basag na iyon ay hindi dala ng sigawan o reklamo, kundi ng isang batang babae na araw-araw binabagtas ang ulan at init, tahimik na nakikipaglaban sa pagitan ng langit at pisara. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pangyayaring iyan sa klase at tila mas naging kalmado ang paligid sa loob ng silid-aralan. Hindi man ito halatang inaamin, tila lumambot ang pagtingin ni Professor Dante kay Lira. Ngunit sa mga mata ni Lira, walang nagbago. Hindi siya narito para magpasikat at lalong hindi siya interesado sa opinyon ng mga propesor o estudyanteng dati walang ibang tingin sa kanya kundi kahihiyan. Ang gusto niya lang ay makapasa, makapagtapos.
at mabigyan ng magandang kinabukasan ang ina niyang araw-araw pa ring naglalako ng taho sa gilid ng palengke. Sa mga oras na walang klase, madalas siyang matatagpuan sa likod ng library, isang sirang bench na halos hindi na pinapansin ng mga estudyante. Doon siya nagbabasa ng libro. Minsan nagkakape gamit ang instant coffee na nilalagay lang sa plastic cup. At kung minsan ay may kasama na siyang isa o dalawang estudyanteng humihingi ng tulong sa calculus. Naiintindihan mo ba talaga to? Tanong ni Neil, na ngayoy madalas nang sumama kay Lyra tuwing hapon. Oo naman, sobrang confusing lang sa umpisa. Pero pag nalaman mo yung logic sa likod, magiging natural na lang. Sagot ni Lyra habang ipinapakita ang step-by-step solution ng isang trigonometric substitution problem. Grabe ka, Lyra. Seryoso, parang mas naiintindihan ko to ngayon kaysa nung tinuro ni Prof. Dante. Mas okay nga kung hindi nyo na lang ako tawagin ng grabe, Neil. Ayoko ng atensyon, sagot niya sabay tawa. Sa simula'y 2 lang sila, pero habang tumatagal, may 2, 3, hanggang 5 nang sumasama sa kanila. Minsan pa'y napupuno ang bench at naglalatad na lang sila ng karton sa lapag para makaupo. Si Lyra ang naging unofficial tutor ng batch nila, hindi dahil ginusto niya, kundi dahil kusa siyang nilapitan ng mga nangangailangan. Minsan, isang gabi, habang sinusulat niya ang mga bagong practice questions sa kanyang lumang notebook, dumating si Neil na may dalang puting paper bag. Uy, bati ni Neil. Galing ako sa bahay. May dala akong kakanin. Gusto mo? Ay, salamat, sagot ni Lyra. Agad na nagulat. Pero hindi na sana nag-abala? Hindi to abala. Alam mo bang may mga kaklase tayong nagsasabi na ikaw daw dapat ang nagtuturo sa klase, hindi si Professor Dante? Napabuntong hininga si Lyra. Hindi ko layuning palitan kung sino man. Gusto ko lang makatulong. Hindi, seryoso. Kahit si Dana at si Elmer, dati bagsak sa quiz, na yun pasado na dahil sa'yo. Alam mo bang pinag-uusapan ka na sa student council? Sa puntong iyon, napayuko si Lyra. Hindi siya sanay sa papuri. Para sa kanya, responsibilidad lang ang pagtulong. Hindi ito dapat ikinakataas ng noo. Ngunit ang hindi niya alam, pati si Professor Dante ay nakaririnig na ng bulong-bulungan sa faculty lounge. Nabanggit ng ilang kasamahang propesor na may estudyanteng nagbibigay ng libreng tutorial sa likod ng library at marami na raw itong natutulungan. May mga test papers na bumubuti ang score at ang common denominator nagpaturo kay Lyra. Isang araw, tinawag ni Professor Dante si Neil matapos ang klase. Mr. Almonte, wika nito habang nakatitig sa score sheet ng quiz. Malaki ang improvement mo. Anong nangyari? Nagkibit-balikat si Neil. Wala naman, sir. May tumutulong lang sa akin mag-review. Si Miss Flores ba yon? Hindi agad sumagot si Neil. Ngunit bago siya makapagsinungaling, ngumiti si Professor Dante at tumango. Ako na ang bahala. Magaling ang mentor mo. Alagaan mo yung kaalaman niya. Hindi malinaw kung papuri ba iyon o babala. Ngunit sa tinig ng propesor, may bigat ang binitiwan niya. Para bang may parte sa kanya na pilit lumalaban sa ideya na may estudyanteng lumalagpas sa kanya. Ngunit sa kabila nito, may bahagi rin sa kanya na tila unti-unti nang humahanga. Sa mga susunod na linggo, dumami pa ang sumasali sa informal tutoring ni Lyra. Maging ang mga estudyante mula sa ibang department, narinig na rin ang tungkol sa dalagang scholar na walang laptop, walang scientific calculator, ngunit kayang magpaliwanag ng mas klaro kaysa sa sinumang propesor. May mga estudyanteng nagdadala ng kape, donut at tinapay. Hindi bilang bayad kundi bilang pasasalamat. At kahit paulit-ulit na tinatanggihan ni Lyra, minsan ay tinatanggap na rin niya. Lalo na kung galing sa puso. Hindi ako teacher, sabi niya minsan sa grupo. Pero kung may matutunan kayo sa mga sinasabi ko, masaya na ako. Basta pangako nyo lang kapag kayo naman ang gumaling, ituloy nyo to sa ibang nangangailangan. Promise, sabay-sabay ang sagot ng ilan. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa isang sulok ng hallway,
Si Jessica ay tahimik na nagmamasid. Ilang beses na niyang naririnig ang pangalan ni Lyra sa kanyang mga kaklase. Dati, siya ang star ng section. Siya ang laging nasa unahan, laging sumasagot sa recitation, laging kinakausap ng mga guro. Pero ngayon, tila unti-unti nang napapalitan ang kanyang ilang. At sa kanyang paningin, iisang tao lang ang dahilan. Hindi pa to tapos, bulong niya habang hawak ang kanyang phone at pinaplanong kumuha ng video sa susunod na tutorial session. Kapag nakita nilang di naman siya ganon kagaling, titigil na rin sila sa pagsunod-sunod sa kanya. Hindi alam ni Jessica na habang pinaplano niyang siraan si Lyra, mas lalo namang lumalalim ang ugat ng respeto at paghanga sa dalagang ilang taon ng lumalaban sa katahimikan. Sapagkat hindi kayang tapatan ng galit ang kabutihang lumalaban hindi gamit ang bibig, kundi gamit ang puso at paninindigan. Sa simpleng bench sa likod ng library, nagsisimula ang pagbabago. Hindi lang sa grado, kundi sa pananaw ng buong klase. At hindi nila alam, ito pa lamang ang simula. Hindi pa man sumasapit ang midterms, tila kasagsagan na ng tensyon sa buong klase. Isang linggo na lamang at magsisimula na ang pagsusulit na kukumpirma kung sino ang patuloy na makakapanatili sa kursong engineering at sino ang kailangang lumipat ng major. Iyon ang panuntunan sa unibersidad. Kung bumagsak ka ng calculus, hindi ka makakapagpatuloy sa core subjects. Kaya't maraming estudyanteng nagsusumikap, pero mas marami ang nababalot ng takot. Isang umaga, habang abala ang klase sa pag-aaral, biglang pumasok si Professor Dante na may dalang malaking whiteboard at ilang piraso ng papel. Hindi siya ngumiti ni sumenyas. Diretso siyang pumuesto sa harapan at nagsulat ng isang problemang hindi pa kailanman lumabas sa kanilang klase. Lahat ay natigilan. Ang mga numerong nakasulat ay hindi pamilyar. Multivariable functions, parametric equations, chain rule na may kasamang partial derivatives. Class, sambit ni Professor. Dante habang tinatapos ang sulat, ngayon ay may special challenge tayo. Hindi ito graded, pero ang makakasagot ng tama ay magkakaroon ng exemption sa midterm exam. Nagkaguluhan. Grabe, exemption? Sigaw ng isa. Pero, dagdag ni Professor Dante, isa lang ang pwedeng sumagot. Pipili ako. At gusto kong makita kung sino talaga ang karapat-dapat. Jessica, pwede ka siguro, pero sabay tingin sa dulo ng silid kung saan tahimik si Lyra na nagsusulat ng notes. Mas gusto ko sigurong subukan si Miss Flores. Nagkatinginan ang lahat. Si Jessica ay napanganga, tila hindi makapaniwala. What? Sir, ako na lang. I've been consistent sa recitation. Ikaw na nga, pero bigyan natin ng pagkakataon ang taong hindi lang madaldal, kundi marunong ding makinig. Malamig na sagot ni Professor Dante. Miss Flores, pwede ka tang lumapit? Tumayo si Lyra. Walang kaba ang kanyang mukha, ngunit sa loob-loob niya'y kumakabog ang dibdib. Isa na naman bang eksenang pamimersonal ito? Isa na namang pagtatangka para siya'y pahiyain? Lumapit siya sa pisara. Ang problema ay mahaba, komplikado at tila idinisenyo para talaga siyang bumagsak. Pero hindi siya umatras. Umupo siya sa harapan at tiningnan ang problema. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Tahimik ang klase. Hindi mo ba alam ang sagot? Udyok ni Jessica mula sa likod. Ngunit hindi pinansin ni Lyra ang anumang bulong. Sa halip, kinuha niya ang chalk at nagsimulang magsulat. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Inisa-isa niya ang elements ng ekwasyon. Dahan-dahan. Sa bawat sulat niya sa pisara, unti-unting natutunaw ang pangungutya. Maging ang mga hindi niya kaibigan ay napapatingin sa kanya. Ang pagkalkula niya ay walang kasamang yabang. Puro tiyaga at malalim na pag-unawa. Walang shortcut, walang pagmamagaling. Habang pinatanood siya ni Prof. Dante, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. May halo itong inis, pagtataka at pagkamangha. Hindi ito kagaya ng ibang estudyante na nagsusolve base sa template. Si Lyra ay nag-iisip mula sa pinakaugat ng problema. Pagkatapos ng 5 minuto, huminto si Lyra. Pinunasan ang pisara at isinulat ang final answer.
tahimik pa rin ang buong klase. Si Professor Dante ay lumapit, tiningnan ang bawat linya at binasa ang solusyon. Napakagat siya ng labi at huminga ng malalim. Tama. Isang salita lang iyon, ngunit parang lindol na yumanig sa buong silid. Tama, bulong ng ilan. Tila hindi makapaniwala si Jessica. Tumayo siya sa upuan. Imposible, hindi pa natin tinatalakay ang topic na yan. Baka may leak ang exam. Lumapit si Lyra at mahinahong nagsalita. Pwede ko po i-explain, sir, kung bakit ganito ang ginamit kong approach. Tumango si Professor Dante. Go ahead. Sa loob ng 5 minuto, ipinaliwanag ni Lyra ang konsepto, ginamitan ng analogy, at ginawang mas madaling maintindihan. Wala sa tono ang pang-aalipusta, puro layunin, puro paggalinga. Habang nagsasalita siya, isa-isang napatingin sa kanya ang mga kaklase, lalo na ang mga dati walang pakialam. Ang iba, napapatingin sa notes, habang ang iba na may tulala, hindi sa gulat, kundi sa pagkamangha. Pagkatapos ng lecture, tumayo si Professor Dante at binitiwan ng chalk. Starting today, wika niya, I will no longer tolerate anyone who disrespects any student in this class. Lalo na yung mga pinipiling manahimik pero matapang sa sariling paraan. Tumayo siya at humarap sa buong klase. Miss Flores, you are officially exempted from the midterm. And for everyone else, I suggest you take notes from her, not just in calculus, but in character. Muling tumahimik ang klase. Ngunit sa puntong iyon, tahimik na respeto ang lumukob. Si Neil na kanina pa hindi makapagsalita ay napangiti. Tumayo siya at palakpak ang isinagot. Sinundan ng isa pa hanggang sa unti-unti ang buong klase ay pumalakpak. Hindi para sa tama lang ang sagot, kundi sa tapang na ipinamalas ni Lyra. Sa panahong mas madaling tumalikod kaysa lumaban. Habang palabas si Lyra ng classroom, may isang estudyanteng hindi niya kakilala ang lumapit sa kanya. Salamat, Ania. Ngayon ko lang naintindihan yung ganong topic. Ngumiti si Lyra. Walang anuman. Kung gusto mo, may study session kami bukas sa likod ng library. Sa paglalakad niya sa hallway, bit-bit pa rin ang luma niyang bag. Marahang natutuyo na ang kanyang sapatos sa init ng araw. Ngunit sa puso niya, may isang bagay na hindi matutuyo. Ang damdaming kahit isang beses sa buong buhay niya, pinakinggan siya. Hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kung sino siya. At para kay Lyra, yun ang pinakamatamis na sagot sa pinakamahirap na problemang ibinigay sa kanya. Hindi sa papel, kundi sa buhay. 2 araw na ang lumipas mula nang masolusyonan ni Lyra ang problemang halos hindi mapaniwalaan ng buong klase. Ngunit ang alingaw-naw ng tagpong iyon ay tila hindi pa rin natatapos. Sa bawat pasilyo ng universidad, sa kantin, sa library at maging sa bulletin board, kung saan nakapaskilang poster ng Engineering Week, naririnig pa rin ang pangalan ni Lyra. Dati-rati, tila isang aninong dumaraan lang si Lyra sa mga lugar na iyon. Ngayon, may mga matang sumusunod sa kanya, hindi para pagtawanan, kundi upang sundan, upang tanungin, upang kilalanin. Siya ba yun? Yung dalagang scholar na sinagot ang tanong ni Professor Dante? Bulong ng isang estudyante sa likod ng library habang pinagmamasdan si Lyra na tahimik pa ring nagbabasa ng calculus textbook. Oo, siya nga. Ang galing daw talaga. Wala pa ring laptop hanggang ngayon pero grabe kung magpaliwanag. May sariling notes lang daw talaga lahat. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng respeto sa kanya, nanatili pa rin ang katahimikan ni Lyra. Hindi niya pinalitan ang kanyang gawi. Wala siyang ipinagmamayabang. Patuloy pa rin siyang tumatanggap ng mga estudyanteng gustong magpaturo. At mas dumami pa nga ngayon ang lumalapit. Isang hapon habang nagtututor siya sa ilalim ng puno, malapit sa Science Building, may lumapit na staff ng college office. Miss Lyra Flores? Tumango siya. Inaanyayahan ka po ng Dean of Engineering sa opisina. Na yun na raw po kung maaari. Nagkatinginan ang ilang estudyanteng kasama niya. Si Neil na nooy nagsusulat ng solution sa kanyang notebook ay agad na tumayo. Bakit daw? Tanong niya. Wala naman daw pong masama. Gusto lang raw kayong nakausap. Tahimik na sinundan ni Lyra ang staff
Habang naglalakad sa hallway, pilit niyang binabaliwala ang kaba sa dibdib. Sanay siya sa mga hamon, pero hindi pa rin mawawala ang pagkabigla kapag bigla kang tinatawag ng isa sa pinakamataas na opisina ng kolehiyo. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng mismong dean, si Dr. Enriquez, isang matandang lalaking bihirang ngumiti, ngunit kilala sa pagiging patas. Miss Flores, wika ni po habang nakangiti. Umupo ka. Magandang hapon po, sagot ni Lira, marahang umupo sa silyang inialok. Alam mo ba kung bakit ka narito? Hindi po, sir. May dumating sa akin na ulat tungkol sa isang insidente sa klase ni Professor Dante. Isang napakahirap na calculus problem na nasagutan mo sa harap ng buong klase. Tahimik si Lira. Marami sa mga estudyante ang nagsabing hindi lamang dahil tama ang sagot mo, kundi dahil sa paraan ng pagkakaliwanag mo, kaya sila'y nabuksan ang pag-unawa sa topic na iyon. At isa pa, sa observation report, sinabi rin ni Professor Dante mismo na ikaw raw ay may likas na husay at disiplina sa matematika. Napatingin si Lira. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Dahil diyan, dagdag ng dean, nais ka naming imbitahan bilang miyembro ng Student Research Group para sa mga high-performing scholars. Isa itong exclusive program kung saan binibigyan ng access sa mga advanced materials, exposure sa seminars, at posibleng internship na may allowance. Hindi agad nakasagot si Lira. Hawak niya ang strap ng kanyang backpack at pakiramdam niya ay lalabas ang tibok ng puso sa dibdib. Sir, totoo po ba to? Totoong-totoo, hindi mo na kailangan ng rekomendasyon. Ang ipinakita mong katapangan, katalinuhan at kababaang loob ay sapat na. Maya-maya pa'y naramdaman niyang may butil ng luha na bumagsak sa kanyang pisngi. Agad niya itong pinunasan. Pasensya na po, hindi ko lang po talaga akalain. Ngumiti si Dr. Enriquez. Alam mo, Miss Flores, bihira akong makakita ng estudyanteng galing sa mahirap na background na hindi nagiging mapagmataas kapag pinupuri. Ang iba, minsan nauuna pa ang yabang kaysa talino. Pero ikaw, iba ka. Binigyan siya ng opisyal na papel ng imbitasyon at sinabing babalikan siya ng coordinator para sa orientation. Paglabas niya ng opisina, tila lumulutang siya sa ere. Ang pagod, ang ulan, ang sakit ng pangungutya, lahat ito parang biglang nagkaroon ng saysay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatili siyang tahimik. Binalikan niya ang mga estudyanteng naghihintay sa ilalim ng puno. Walang fanfare, walang pasabog. O ayan ka na, bungad ni Neil. Okay ka lang? Ano raw sabi ng dean? Tinanong lang kung paano ko naintindihan yung problem last time. Pagsisinungaling ni Lira. Tapos, binigyan lang ako ng reading materials. Hindi niya binanggit ang tungkol sa research group. Hindi pa. Gusto niyang tahimik lang itong pangarap sa puso niya. Ilang oras pa ang lumipas, tumunog ang group chat ng kanilang klase. May nagpost ng larawan ng whiteboard kung saan isinulat ni Professor Dante ang top scorers ng recent quizzes. Nasa tuktok ang pangalan ni Lira, sinundan ni Jessica at pangatlo si Neil. Uy, sabi ng isa sa GC, tingnan niyo caption ni Sir. Ang nakalagay, ang tunay na talino ay hindi lagong mainay. Nagkagulo ang chat. Si Lira raw yun. Grabe si Sir Dante. Pinuri siya. Deserve talaga ni Lira. Samantala, sa isang dulo ng campus, si Jessica ay tahimik lang sa bench. Sa kanyang mukha ay hindi mo maipinta ang nararamdaman, inggit, galit o pagkalito. Ngunit sa puso niya, alam niyang unti-unti nang lumalayo sa kanya ang liwanag na dati siya lang ang pinagmumulan. Habang lumalalim ang hapon, si Lira ay pauwi na. Bitbit pa rin ang parehong bag, pareho pa rin ang sapatos, pero may bagong laman ang puso. Hindi na lang siya basta scholar. Isa na siyang kinikilalang halimbawa. At kahit walang bitbit na medalya, ang palakpak ng buong klase, ang tahimik na panggiti ni Professor Dante at ang pagkilalang galing sa taas, lahat ng ito'y sapat ng gantimpala para sa isang dalagang dati ni hindi pinapansin. Ngayon, siya ang kinikilalang tinig ng pag-asa. Mula nang mailathala ang pangalan ni Lira sa whiteboard ni Professor Dante bilang top scorer, tila unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang paligid.
Ang mga estudyanteng dati tila walang pakialam o kaya'y puno ng pag-aalinlangan sa kanya, ngayoy kusang lumalapit, bumabati o di kaya'y humihingi ng tulong sa kanya kahit sa simpleng paraan. May mga nagpapasama na sa pag-aaral, may ilang nagyayaya ng lunch na dati ay imposible pa niyang marinig mula sa mga kagaya nila. "Uy, Lira, sabay ka na saming kumain." "Marami pa kong baon," wika ni Thea. Isa sa mga dating tahimik lang sa klase pero malapit kay Jessica noon. "Salamat," sagot ni Lira na may kaunting pag-aalangan. Hindi siya sanay sa ganoong trato. Para bang biglang umikot ang mundo at hindi pa niya lubos maunawaan kung paani ito sasalubungin. Si Neil naman, na dati halos hindi niya halos nakakausap kundi tuwing tutorial, ngayon parang naging natural ng kasama. Tuwing may free time, lagi itong nasa tabi niya. Minsan ay may dalang kape, minsan ay notebook, minsan ay tanong tungkol sa mga susunod na topics. Ngunit hindi lang si Neil ang nagbabago. Maging si Professor Dante ay napapansin na rin ng karamihan na tila hindi na siya katulad ng dati. Sa klase, hindi na siya basta-basta namimintas. Sa halip, madalas ay nakikinig muna siya sa opinyon ng estudyante bago magbigay ng komento. Hindi na rin siya palagi ang iritado. Sa mga lecture, minsan ay nagkukwento na siya ng mga personal na karanasan sa pagiging estudyante noon. Isang bagay na hindi pa kailanmang nangyari sa kanila noon. "Alam nyo," wika ni Professor Dante minsan sa gitna ng klase, "minsan may mga estudyanteng darating na magpapabago ng pananaw mo. Hindi dahil mas matalino sila, kundi dahil ipapaalala nila sa iyo ang dahilan kung bakit ka nagtuturo." Nagkapininan ang ilan. Lumingon kay Lira. Ngunit si Lira, na kayo lamang, patuloy na nagsusulat ng notes. Parang walang naririnig. Kinagabihan, habang naglalakad si Lira pa uwi, nadaanan niya ang isang grupo ng estudyanteng nasa gilid ng kalsada. May dalang karton, may isa pang hawak ang lapel mic at tila nagpa-practice ng pitch para sa isang event. "Lira," tawag ng isa, si Celine, isang officer sa student council. "Tss, Lira, halika nga rito." Lumapit siya, naguguluhan. "Alam mo ba, napagkasunduan ng student council na ikaw ang inominate naming representative para sa Math Excellence Award ngayong semester. Hindi ka pa kasi nominado. Sayang naman kung hindi mo malalaman." "Ha? Ako?" Gulat na gulat si Lira. "Bakit ako? Bakit hindi ikaw?" Sabat ni Celine. "Wala pa akong nakitang estudyante na hindi lang matalino, kundi marunong ding magbahagi ng kaalaman kahit wala siyang hinihinging kapalit." Nanahimik si Lira. Isang sandaling parang huminto ang paligid. Ilang buwan lang kang nakalipas, hindi siya pinapansin. Ngayon, heto siya, binibigyang pansin, ngunit imbes na lumaki ang ulo, ang pumasok sa isip niya ay ang kanyang ina. Nang gabing iyon, matapos makauwi, agad niyang tinawagan ang ina gamit ang kanyang lumang cellphone. Maaga pa, ngunit hindi niya na mapigil ang emosyon. "Ma," wika niya, "nabanggit po sa akin ng mga kaklase ko. Ininominate daw po nila ako sa isang award sa college. Sabi rin po ng dean, pasok na po ako sa research group." Saglit ang katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang ina niya, si Aling Marina. "Anak, hindi ko man lubos na naiintindihan yang mga awards na yan. Basta ang alam ko lang, proud na proud ako sa'yo." "Salamat, ma." Nauutal na wika ni Lira habang pinipigilan ang pagbagsak ng luha. "Kahit kailan, hindi ako nagkamali na ipaglaban ang pag-aaral mo. Kahit mabutas-butas na ang kamay ko sa pagtutulak ng taho, alam kong may patutunguhan ka. At heto ka na." Napatingin si Lira sa lumang kwaderno na nakapatong sa kanyang mesa. Ang parehong kwaderno na ilang beses na niyang pinagsulatan ng solutions, mga draft ng formulas at mga journal entries na hindi niya inaakalang magiging bahagi ng kanyang buhay na hindi na niya kailanmang kakalimutan. Kinabukasan, habang papasok sa classroom, napansin niya ang ilang estudyante sa hallway na tila humahawi upang siya'y makadaan. Sa loob ng silid, si Professor Dante ay nakatingin sa bintana. Ngunit nung mapansing dumating si Lira, agad siyang bumaling at marahang tumango. Hindi ito ang dating matalim na tingin. Isa iyong tahimik na paggalang. "Good morning, Miss Flores," wika niya,
sa mas magaan na tinig. Good morning po, sir. Sa likod mang klase, si Jessica ay tahimik lamang. Ilang araw na rin siyang hindi nagbubunganga. Hindi siya nagpapakita ng pang-aaway, ngunit halata sa kanya ang pag-iiwas. Isang araw na pag-alaman na hindi na siya ang top sa klase. Hindi na rin siya aktibo sa mga student affairs tulad ng dati. Tila siya'y unti-unting nilalamon ng panibugo. Ngunit si Lyra ay hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob. Nang mapansin niyang walang partner si Jessica sa group assignment, siya na mismo ang nagpresenta. Jessica, mahinahon niyang wika. Kung okay lang sa'yo, gusto mong tayo na lang mag-partner? Mas madali kung may kaduo ka sa project. Nagulat si Jessica. Saglit siyang hindi nakaimi. Ngunit pagkatapos ng ilang sekundo, tumango siya at sinabing, sige. Hindi pa man buo ang pagsuko ng kanyang pride. Ngunit sa simpleng hakbang na iyon, tila may binaklas si Lyra sa pagitan nila. Isang pader na itinayo ng inggit at pangmamaliit. Sa mga susunod na linggo, mas lalong naging malalim ang respeto ng klase kay Lyra. Minsan, naririnig na siyang tinatawag na Ate Lyra ng mga lower years na nagpupunta sa library para magpaturo. Minsan pa'y ginawan siya ng simpleng thank you card ng mga estudyanteng pumasa sa calculus dahil sa mga tutorial session niya. At sa bawat palakpak na natatanggap niya, sa bawat ngiting ibinibigay ng mga dating niyang kaklase, alam niyang hindi ito ang sukdulan ng kanyang paglalakbay. Ito pa lamang ang simula ng pag-usbong ng isang batang minsang itinuring na wala, ngunit piniling manindigan sa gitna ng katahimikan, sapagkat minsan hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kailangan mo lang tumindig, maghintay at hayaan ng panahon ang tumanggap sa liwanag mong matagal nang nakatago. Nakatayo si Lyra sa harapan ng entablado sa loob ng function hall ng universidad. Hawak ang maliit na plakeng ibinigay sa kanya ng college faculty. Sa ilalim ng engrandeng titulo ng Dean's Recognition Award for Academic Leadership ay nakaukit ang kanyang pangalan, Lyra A. Flores, 3rd year BS Civil Engineering. Habang pinapalakpakan siya ng mga guro at kapwa-estudyante, iniangat niya ng bahagya ang tingin upang tanawin ang madilim na bahagi ng silid, kung saan niya napansin ang isang pamilyar na figura. Sa sulok, isang matandang lalaking nakapolo ang nakatayo. May hawak itong maliit na bag at kalakip ang kaunting kaba sa mukha. Hindi mapapaniwala si Lyra sa kanyang nakikita. Si Ginoong Celso ang dating guro niya sa math noong high school sa probinsya. Ang taong unang nagturo sa kanya kung paano mahalin ang mga numero. Ang taong nagtulak sa kanyang sumali sa mga math quiz bee kahit wala siyang pamasahe. At ang taong minsang nagsabi, ang utak ay parang kalamnan, Lyra. Kapag hindi ginamit, panghihinaan. Kaya habang kaya mong magbuhat ng kaalaman, buhatin mo. Matapos ang programa, agad siyang lumapit sa matanda at niyakap ito. Sir Celso, anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa ko? E di pumalakpak para sa estudyanteng pinagmamalaki ko? Sagot ng matanda sabay tawa. Akalain niyo po yun. Kayo pa talaga ang nandito. Hindi mo naman ako binigyan ng dahilan para hindi dumating. Isang tawag lang ng dean dito, ayun, sinundo ako ng campus service nila. Sabi raw nila, gusto nilang ipakilala kung saan ka nag-ugat. Biglang naging matahimik ang saglit. Napatingin si Lyra sa paligid, sa mga batang nakikipag-picture, sa mga propesor na nakangiti, at sa malawak na bulwagan kung saan siya ngayon ay hindi na lamang tagapanood. Isa na siya sa kinikilala. Pero Lyra, dagdag ni Sir Celso, huwag mong kakalimutan. Minsan, mas mabilis sirain ng tagumpay ang pagkatao kaysa kahirapan. Nakakatukso ang papuri, nakakasilaw ang agkilala. Pero huwag mong hayaang kainin ka ng ideya na ikaw ay higit sa iba. Tumango si Lyra. Opo sir, pangako. Pag-uwi niya sa boarding house kinagabihan, nadatnan niyan bukas ang ilaw ng kwarto ni Ate Nena, ang may-ari ng bahay na matagal na niyang tinutulungan sa pag-aalaga ng paninda. Nakaupo ito sa harap ng lamesa, nagbibilang ng perang kinita mula sa tindahan. Lyra,
tawag nito. Halika nga rito, may niluto akong tinola, saluhan mo na ako. Umupo si Lyra, suot pa rin ang damit na ginamit niya sa awarding. Parang ang saya mo ngayon, no? Tanong ni Ate Nena. Galing ka na naman sa kung anong award. Dean's Award lang po. Nahihiyang sagot ni Lyra. Tapos nakita ko po si Sir Celso, yung dati king guru sa probinsya. Sir Celso, yung sinasabi mong nagturo sa'yo ng algebra noon? Yung unang nagsabi sa akin na hindi lang para sa mayayaman ang math. Napayuko si Lyra habang inaalala ang lumipas. Parang kahapon lang ang panahong halos isuko na niya ang pangarap. Naalala pa niya noong muntik siyang tumigil sa pag-aaral dahil hindi na nila kayang bayaran ang uniforme at halos mangutang si Aling Marina sa lahat ng tindahan para lang makumpleto ang pambili ng protractor at scientific calculator. Pero kahit kailan, hindi siya pinayagang mawala sa landas ng edukasyon. Kahit taho vendor ang ina niya at kahit paulit-ulit siyang kinukutya ng mga kaklase noon, laging nasa likod niya ang tinig ni Sir Celso. Ang talino, hindi kinakailangang may baon. Kailangan lang ay paninindigan. Kinabukasan, may dumating na email kay Lyra. Mula ito sa isang NGO na gumagawa ng mga libreng modules sa mga liblib na probinsya. Nabasa raw nila ang kwento niya sa isang blog post na isinulat ng isa sa mga estudyanteng tinuruan niya sa tutorial sessions. Gusto raw nilang imbitahan si Lyra bilang guest contributor sa isang libreng calculus module na ipapasa sa mga pampublikong paaralan. Hindi siya makapaniwala. Sa simpleng pagsulat niya ng notes para sa mga kaklase, ngayon ay may pagkakataon na siyang makatulong sa mas malawak na paraan. Dito nagsimulang mabuo ang ideya. Pumunta siya sa library, kinuha ang lumang notebook niya at sinimulang tipahin ang ilang solution set sa typing lab ng university. Sa bawat formula at paliwanag, sinisikap niyang gawing simple ang pag-intindi. Parang sinasalita ito sa mga estudyanteng hindi bihasa sa English o wala pang access sa internet. Ang bawat page ay parang sulat niya para sa sarili niyang bersyon ilang taon ang nakalipas. Sa isang entry sa kanyang journal, isinulat niya, hindi lahat ng batang walang kalkulator ay walang kakayahan. Minsan, ang utak ay kasing linaw ng papel, pero wala lang kaming pambili ng ballpen. Hindi problema ang kahirapan sa pag-aaral, kundi ang kawalan ng inaasahan. Kaya kung ako man ay makarating sa dulo ng paglalakbay kong ito, gusto kong siguraduhin na may iba pang makakasunod. Sa mga susunod na araw, umabot sa Student Council ang balita. Gusto nilang tulungan si Lyra sa kanyang adhikain. Minsan sa isang meeting, inalok siyang gumawa ng lecture video sa Media Lab para gawing open access sa social media. Lyra, wika ng presidente ng council, hindi mo na kailangang gumastos o humanap pa ng sponsor. May camera kami, may mic, may editing software. Ikaw na lang ang kulang. Hindi na niya napigilan ng ngiti. Isang buwan mula ngayon, ipapalabas ang kauna-unahang Open Calculus Module in Filipino sa social media page ng university. At ang gumawa nito ay ang dating estudyanteng basang-basa sa ulan, may baong tinapay sa supot ng taho at halos di pinapansin ng sinuman. Habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng library, milingon ni Lyra ang paligid. Ang lugar kung saan unang naging tahanan ang kanyang mga pangarap. Wala man siyang yaman, pero may isa siyang kayamanang hindi mabibili. Ang tinig ng kanyang nakaraan, na ngayoy ginamit niya upang ilawan ang daan para sa iba. At sa bawat panibagong pahina ng kanyang kwaderno, isa lang ang paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Hindi ko ito ginagawa para sa akin. Ginagawa ko ito para sa lahat ng batang kagaya ko. Sa kalagitnaan ng kanyang 3 taon sa kolehiyo, hindi inaasahan ni Lyra na muling babaliktad ang takbo ng kanyang mundo. Sa dami ng magagandang nangyayari sa kanyang buhay, mula sa pagkilala sa akademya, pagtanggap sa research group, hanggang sa pagbuo ng libreng calculus module para sa mga estudyante sa probinsya, tila ba inakala niyang tuloy-tuloy na ang pag-angat. Ngunit tulad ng dati, dumarating ang unos kapag hindi inaasahan. Isang gabi, habang abala siya sa pagsasaayos ng kanyang lesson plan para sa lecture series,
Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kapitbahay nilang si Aling Pina sa Nueva Ecija. "Hello, Aling Pina?" Agad na sagot ni Lira. "Lira, iha, pasensya ka na kung gabi ako tumawag, pero kailangan mo yatang umuwi." "Po, bakit po, anong nangyari?" "Ang nanay mo, inatake habang naglalako ng taho. Dinala namin sa ospital dito. Nasa ICU siya ngayon. Kailangan mo siyang makita." Hindi na siya nakapagsalita. Ang ballpen sa kanyang kamay ay biniiwan niya habang dahan-dahang naupo sa gilid ng kama. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano magre-react. Para siyang binalikan ng lahat ng kabang matagal niyang kinimkim. Sa susunod na oras, agad siyang umuwi sa probinsya gamit ang naipon niyang maliit na allowance. Walang alintana sa klase, sa research, sa mga proyektong iniwan. Isa lang ang importante sa kanya, ang buhay ng ina. Pagdating niya sa ospital ay agad siyang sinalubong ng puting ilaw, malamig na hangin at amoy gamot na humalo sa kanyang luha. Nakahiga si Aling Marina sa ICU bed, nakakabit sa oxygen tube at may mga wire sa dibdib. "Mama," bulong niya habang hinahawakan ang kamay nito. Bagamat mahina, dumilat ang kanyang ina. "Anak, pasensya ka na. Hindi kita nasabihan na masakit na dibdib ko nitong mga linggo." "Huwag kang magsalita, ma. Ako na ang bahala ngayon. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo." Sa sumunod na araw, inatasan siyang bumili ng gamot, tumakbo sa butika, makipag-ugnayan sa social worker ng ospital, at makiusap sa isang doktor para sa charity rate. Sa loob ng isang linggo, halos hindi siya natutulog. Ang mga pangarap na ilang buwan niyang hinubog ay napako muna sa gilid ng kama ng ina. Samantala, sa unibersidad, nagsimula ng mag-alala si Neil. Hindi na pumapasok si Lira. Hindi na rin sumasagot sa text. Wala ring sumasagot sa tawag. Lumapit siya sa student affairs. Ngunit ni sila'y walang ideya kung nasaan ang dalaga. Maging si Professor Dante ay napansin ang pagkawala. "May update ba sa estudyanteng si Flores?" tanong niya minsan sa klase. "Wala pa raw, sir," sagot ni Thea. Sabi ni Neil, bigla na lang nawala. Hindi na rin raw online. Napaisip si Professor Dante. Ilang linggo nang malapit na ang final defense ng mga thesis projects at kabilang si Lira sa mga piling estudyanteng magsasalia sa faculty panel. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang binibigay na manuscript o presentation. Hanggang sa isang gabi, habang binubuklat ni Neil ang isang luma nilang group chat, may nakita siyang nakalimutang message mula sa isang kaklase ni Lira sa Nueva Ecija. Agad siyang nagtanong at doon niya nalaman ang lahat, ang karamdaman ng ina nito, ang pag-uwi at ang panandaliang pagtigil sa pag-aaral. Kinabukasan, pumaroon siya kay Professor Dante at ipinakita ang screenshot. "Sir, ito po ang dahilan bakit hindi pumapasok si Lira." Tahimik lang si Professor Dante. Wala siyang nasabi agad. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay tumayo siya. Kinuha ang cellphone at may tinawagan. "Dean Enriquez, si Dante ito. May irerekomenda sana akong estudyante para sa conditional extension ng final defense." Sa Nueva Ecija, isang linggo bago ang deadline ng defense, nakatanggap ng email si Lira mula sa universidad. "Miss Flores, base sa rekomendasyon ni Professor Dante at ng inyong research advisor, bibigyan ka namin ng 1-week extension para sa defense. Maaari kang magsumite ng remote presentation kung hindi ka pa makakabalik. Ang health condition ng iyong ina ay pinapahalagahan ng faculty. Umaasa kaming makakabawi ka." Napaiyak siya. Sa lahat ng gulong nangyayari sa paligid, hindi niya inaasahang may tutulong pa sa kanya. Agad siyang nagpasalamat. Sa pagitan ng pagbabantay at pag-aasikaso sa ina, pinuon niya sa lumang laptop ni Sir Celso ang kanyang presentation. Gumamit siya ng kartolina, drawing ng graph sa kamay at voice-over na ni-record gamit lang ang kanyang lumang cellphone. Hindi ito kasing bongga ng ibang presentations, ngunit puno ito ng puso. Nang araw ng defense, via Zoom, ipinakita niya ang kanyang project. Simple lang ang format, pero ang lalim ng kanyang analysis ay hindi matatawaran. Tahimik ang panel habang siya'y nagsasalita. Matapos ang 30 minuto, tumayo sa video call ang isa sa mga propesor. "Miss Flores, wika nito, salamat sa pagsusumikap.
Isa ito sa pinakapraktikal at makatotohanang aplikasyon ng calculus na aming nakita. Hindi lang ito research, ito ay personal na misyon. Tumango si Prof. Dante sa screen. You exceeded expectations even when life did everything to stop you. Natapos ang call na may papuri, hindi lang mula sa mga guro, kundi maging sa ilang kasabay niyang estudyante. Agad siyang pinadalhan ng confirmation letter. Pasado na siya sa research course. Isa na lang semester at magtatapos na siya. Kinagabihan, habang pinapakain niya ang ina na ngayon ay nasa regular room na at unti-unting lumalakas, may biglang nagsalita si Aling Marina. Anak, sorry kung naging pabigat pa ako. Mama, wag mo pong isipin yan. Ikaw po ang dahilan bakit ako nakarating sa ganito. Kung may pahirap man ngayon, ibabalik ko pa rin lahat ng tagumpay sa inyo. Sa gabing iyon, sa kabila ng mga ospital na dingding, sa tahimik na kwarto at mahinang ihip ng bentilador, alam ni Lyra na nalampasan na naman niya ang isang bahagi ng kwento niya. Hindi man madali, pero ang tibay ng paninindigan niya ay muling naging sandata. At sa bawat pagsubok, lalo niyang naiintindihan. Ang tunay na edukasyon ay hindi lang natutunan sa loob ng silid-aralan, kundi sa mga panahong kailangan mong ipaglaban ito sa gitna ng luha, pagod at pagmamahal. Maagang umalis si Lyra mula Nueva Ecija pabalik sa Maynila, sakay ng unang biyahe ng bus. Bit-bit niya ang maliit na backpack na puno ng lumang notebooks, ang printed copy ng kanyang final project, at isang bungkos ng tinuping resibo ng ospital. Bago siya umalis, mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina na ngayoy nakakaupo na at unti-unting nakakabangon mula sa pagkakaospital. Sa mata ni Lyra, walang mas hihigit pa sa tagumpay na makitang nabuhay at lumalakas muli ang ina niyang minsang bumigay ang katawan dahil sa sobrang pagod. Pagdating niya sa universidad, sinalubong siya ng bagong tanawin, mga kaklase niyang nakangiti, ilang estudyante mula sa lower years na sumalubong sa kanya at humiling ng selfie. At higit sa lahat, ang malaking banner sa labas ng engineering building kung saan nakasulat ang mga pangalan ng mga graduating with honors this year. At nandoon ang kanyang pangalan, Lyra A. Flores, cum laude. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito basta karangalan. Isa itong patunay na kahit ilang beses siyang halos sumuko, kahit ilang gabi siyang hindi kumain para makatipid ng pamasahe, at kahit ilang ulit siyang nilait, may gantimpala pa rin ang hindi bumibitaw. Lumuha siya, hindi dahil sa karangalan, kundi dahil sa hirap na dinaanan bago narating ang puntong ito. Sa registrar's office, habang kinukuha niya ang clearance papers para sa graduation, nilapitan siya ng isang propesor. Miss Flores, ipapatawag ka raw ni Dean Enriquez pagkatapos mong makumpleto ang clearance mo. May ibibigay raw sa iyong dokumento. Wika nito. Agad siyang nagtungo sa opisina ng Dean. Sa pagpasok niya, nakita niya si Dean Enriquez na tila abala sa pagbabasa ng isang papel. Ngunit agad tumayo at mumiti nang makita siya. Lyra, aniya. Unang-una, congratulations. Isa ka sa pinaka-memorable na estudyanteng nagdaan sa programang ito. At hindi lang dahil sa matataas mong grado, kundi sa impluwensya mong hindi kailanman ipinilit pero natural na kumalat. Maraming salamat po, sir. Mahinang sagot ni Lyra. Isa pa, dagdag ng Dean. Iniwan ni Professor Dante itong envelope para sa'yo. Umalis na siya kahapon. Early retirement na raw, sabi niya. Pero bago siya umalis, iniabot niya ito. Nagtaka si Lyra. Tinanggap niya ang envelope at binuksan. Sa loob, isang simpleng sulat kamay na mensahe at isang lumang piraso ng chalk na may punit na papel na nakadikit. Gamitin mo ito kung kailan oras mo nang tumindig sa harap ng pisara. Habang binabasa ang sulat, halos mangilid ang luha niya. Lyra, sa ilang dekadang pagtuturo ko, akala ko'y alam ko na ang lahat. Hanggang sa dumating ka, hindi mo ako tinuruan ng calculus, kundi ng kababaang loob at tunay na layunin ng edukasyon. Hindi mo kailangang pasigawan ng mundo para pakinggan ka. Ang lakas mo ay nasa katahimikan mo.
Salamat sa pagbibigay buhay muli sa silid-aralan na akala ko'y matagal nang natuyuan ng inspirasyon. Ngayon, ikaw naman. Gamitin mo ang chalk na yan. Sa huling pagkakataon, hayaan mong ang pisara ay muling maging daluyan ng pag-asa. Sa kamay ng isa sa pinakamagaling kong estudyante, Professor Dante, napatitig si Lyra sa lumang chalk. Simpleng bagay lamang, pero para sa kanya, mas mabigat pa ito sa medalya. Nang araw ng graduation, habang suot niya ang toga, pinanood niya ang kanyang ina na nakaupo sa audience section, kasama si Sir Celso at si Ate Nena. Wala silang daladalang mamahaling bouquet o kamera, pero ang saya sa mukha nila, sapat na upang punuin ang buong auditorium. Ang susunod nating tatawagin, wika ng host, ay isang estudyanteng hindi lamang nagtapos na may mataas na karangalan, kundi naglingkod din sa komunidad ng mga mag-aaral bilang isang volunteer tutor, module creator, at research advocate. Tinagurian siyang dalagang pisara ng buong College of Engineering. Palakpakan natin, Lyra Flores. Tumayo si Lyra at lumakad sa gitna ng entablado. Marahang tinutungo ang dekanong nag-aabot ng diploma. Habang tinatanggap niya ito, naramdaman niya ang marahang pagtapik ng dean sa kanyang balikat. Bukas, ikaw na ang magle-lecture. Nagulat siya, napatingin. Temporary lecturer ka na namin habang hinihintay mo ang schedule ng board exam. Pinayagan ka ng department. Ikaw ang napili dahil ikaw ang may pinakamatibay na kwentong pwedeng ituro sa likod ng bawat formula. Kinabukasan, tumayo si Lyra sa isang maliit na lecture room. Doon sa mismong gusaling minsan niyang nilakaran, araw-araw ng basang-basa, gutom at nilalait. Nandoon ang pisara, walang palamuti. Pinunasan niya ito. Sa unang pagkakataon, hawak niya ang chalk, ang parehong piraso na iniwan ni Professor Dante. Sa harap niya ay mga bagong estudyante, tahimik, kinakabahan, iba't ibang mukha at kwento. Ngunit isa lang ang layunin ni Lyra. Turuan sila hindi lang ng calculus, kundi ng lakas ng loob, ng paninindigan, ng tahimik na pagtutol sa diskriminasyon. Good morning, bungad niya. Tahimik ang klase. Ako si Ma'am Lyra. Hindi ako perpekto. Hindi rin ako galing sa mayaman. Pero kung may isang bagay akong maibabahagi sa inyo, yon ay huwag kayong matakot sa mga problemang mahirap. Madalas ang mga problemang yan ang nagtuturo sa atin kung paano maging matatag. At nagsimula siyang magsulat sa pisara. Walang yabang, walang ingay, ngunit bawat galaw ng chalk sa kanyang kamay ay may kasamang alaala ng bawat luha, bawat hakbang, bawat pagtitiis. Sapagkat sa pagkakataong ito, hindi na siya ang tinuturuan, siya na ang nagtuturo. At ang aklat ng pagbabago, ngayoy isinulat na niya sa puso ng bawat batang nangangarap, kahit walang laptop, kahit walang baon, basta't may paninindigan, umuulan ng mahina ng umagang iyon. Malamig ang simoy ng hangin at basa ang semento sa paligid ng campus. May mga estudyanteng nagkukupulan sa hallway, may ilan namang nagkukubli sa ilalim ng payong habang papasok sa kanilang mga klase. Sa isang silid sa ikalawang palapag ng engineering building, naroon si Lyra na yon ay isang temporary lecturer habang nagsusulat ng equation sa pisara. Wala pa man ang oras ng klase ay naroon na siya, tahimik na naghahanda. Hila isang dating estudyanteng na yon ay isa ng guro. Sa kanyang pagtuturo, hindi siya gumagamit ng projector. Wala ring multimedia presentation o sound effects. Chalk, pisara, marker at papel lang ang kanyang sandata. Ngunit sa bawat leksyon na kanyang binibigkas, ramdam ng bawat estudyante ang sinseridad. Hindi lamang niya ipinaliwanag ang math, ibinabahagi rin niya ang karanasan, ang sakit, at ang paniniwala sa sariling kakayahan. Isang araw, matapos ang klase, may isang batang lalaki ang nanatiling nakaupo sa likod ng silid. Payat, medyo nakayuko, at hindi pa rin tapos sa pagsusulat ng kanyang notes. Nilapitan siya ni Lyra. "Hi, okay ka lang ba?" Napatingin ang bata at tumango. "Opo, pasensya na po ma'am, mabagal lang po akong magsulat." "Anong pangalan mo?" "Dino po." Ngumiti si Lyra. "Dino, kung gusto mo,
I-photocopy mo na lang muna yung notes ng kaklase mo. O kaya puntahan mo ko tuwing free mo, tutulungan kita. Nag-angat ng tingin si Dino. Pwede po ba talaga, ma'am? Oo naman. Libre lang ang matuto, Dino. Habang tinutulungan niya ang bata, napansin niya ang gusot na notebook nito. Pareho nagsa kanya noon, may lumang sulat kamay sa likod. Ang tunay na talino ay hindi sumusuko. Napangiti siya. Para bang binisita siya ng nakaraan, hindi para pahirapan, kundi para ipaalala kung saan siya nagsimula. Kinabukasan, matapos ang klase, pinatawag siya ng college dean. May paparating daw na mga bagong estudyante sa susunod na semester mula sa malalayong probinsya na nabigyan ng scholarship ng isang private foundation. At isa si Lyra sa mga nais nilang kuning advisor para sa grupo. Ma'am Lyra, wika ng dean, kayo ang nakita naming pinakapatas at pinakapinagkakatiwalaang guro para sa mga kabataang ito. Karamihan sa kanila'y kagaya mo noon, walang sapat na gamit, walang koneksyon, pero may pangarap. Napabuntong hininga si Lyra. Gagawin ko po ang makakaya ko. Pagkatapos ng meeting, bumalik siya sa lumang library kung saan dati siya nagtuturo ng libre. Wala na roon ang sirang bench. Napalitan na ito ng bagong mesa at upuan. Ang dating malungkot na sulok ay ngayon tinawag ng Flores Learning Corner. May maliit na plake sa gilid para sa mga gustong matuto, kahit walang kagamitan. Umupo siya sa mesa at inalala ang unang araw na dumating siya sa Maynila. Bit-bit ang lumang bag, baong tinapay at isang pangarap. Ngayong nasa posisyon na siyang magturo, alam niyang hindi lang siya basta guro. Isa siyang paalala sa mga batang nagsisimula pa lang, sa mga kagaya ni Dino at sa mga dating katulad niya na iniwan ng ulan, pinagtawanan ng mundo, ngunit piniling lumaban. Isang hapon, habang nagle-lecture, itinaas ng isa sa kanyang estudyante ang kamay. Ma'am, pwede po ba akong magtanong? Oo, sige. Ma'am, bakit po kayo nagtuturo ng libre sa labas ng klase? Wala po kayong extra pay? Di ba po nakakapagod? Saglit siyang natahimik. Inikot niya ang tingin sa buong klase bago siya sumagot. Alam nyo, minsan tinatanong ko rin yan sa sarili ko. Pero ang sagot ko palagi, dahil dati, may taong tumulong sa akin nang walang hinihinging kapalit. Dahil dati, ako yung batang walang scientific calculator. Ako yung palaging basa ang sapatos, walang pamasahe, walang kakampi. Pero may isang guro, si Sir Celso, na naniwala sa akin. At dahil sa paniniwalang yun, heto ako ngayon. Kaya kung tatanungin niyo kung bakit ko ito ginagawa, ang sagot ay simple lang, kasi naniniwala ako sa inyo. Kasi kailangan yung marinig mula sa isang taong galing sa wala na may pag-asa pa rin kahit wala kang koneksyon, kahit wala kang pera, basta't may tiyaga at paninindigan. Tahimik ang buong silid. May ilan sa kanila ang napaubo, may ilan ang napatingin sa lapag. Ngunit sa dulo ng upuan, si Dino ay marahang pinunasan ang kanyang mata. Sa gabing iyon, habang umuulan muli, naglakad si Lyra sa kahabaan ng footbridge papuntang terminal. Sa bawat yapak niya, nababasa ang swelas ng sapatos, ang parehong sapatos na ilang taon na niyang ginagamit. Ngunit sa bawat patak ng ulan sa kanyang balikat, nararamdaman niya ang bigat na unti-unting nagiging liwanag. Pagtawid niya sa kalye, napansin niya ang isang batang babae na basang-basa at naglalako ng basahan. Miss, bibili po kayo? Tinignan niya ang bata at ngumiti. Kumuha siya ng basahan at inabot ang bayad. Salamat po. Anong pangalan mo? Riza po. Gusto mo bang mag-aral, Riza? Napatingin ang bata. Gusto ko po, pero wala po kaming pera. Lumuhod si Lyra at pinunasan ng basahan ang kanyang sariling sapatos. Pangako ko kapag gusto mo talagang matuto, tutulungan kita. Basta mangako kang hindi ka susuko. Tumango ang bata. Sa gabi ring iyon, isinulat ni Lyra sa kanyang lumang journal. Hindi ko kailangang maging sikat. Hindi ko kailangang maging mayaman. Pero kung makakatulog ako sa kahit isang bata na maniwala ulit sa sarili niya, sapat na yon sa akin. Dahil sa bawat batang umaasa, naroroon ang tinig ng dating ako. Tinig ng ulan na minsang umiyak, pero piniling tumayo.
At sa paglipas ng oras, sa bawat leksyong kanyang tinuturo, sa bawat batang kanyang binibigyang pag-asa, alam niyang hindi siya nagtuturo lang ng calculus. Nagtuturo siya ng tapang, ng paninindigan, ng tahimik na laban sa mundong madaling manghusga. Sapagkat ang tunay na leksyon ay hindi palaging nakasulat sa pisara, kundi nakaukit sa pusong pinanday ng ulan. Mainit ang sikat ng araw na iyon. Ngunit sa loob ng lecture room na puno ng mahihirap na estudyanteng eskolar, tila may kakaibang lamig ang dala ng presensya ni Lyra. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at itim na paldang hanggang tuhod. Hawak ang chalk at puno ng sulat ang pisara, mula integral equations hanggang applications ng calculus sa real-life construction. Hindi lang siya lecturer ng math, isa siyang huwarang inspirasyon para sa bawat batang inaakala ng lipunan na hanggang bangketa lang ang mararating. Matapos ang klase, may kumatok sa pintuan. Isa itong lalaking may hawak na papel at may kasamang camera crew. Agad siyang ipinakilala ng admin staff bilang representative ng isang kilalang educational TV network. Ma'am Lyra, kami po ay mula sa Educate TV channel. May gusto po sanang gumawa ng documentary tungkol sa inyo. Nabasa po namin ang kwento nyo mula sa isang article sa campus blog at sa social media page ng inyong Open Calculus module. Napalunok si Lyra. Documentary po? Opo, ang layunin po ay maipakita sa buong bansa na may mga guro at estudyanteng tulad niya. Mula sa wala pero gumagawa ng paraan para magsilbi. Gusto po naming kuhanan ang buhay niyo at kung papayag kayo, ang mismong tutorial sessions niyo kasama ang mga bata. Hindi siya makasagot agad, ngunit sa likod ng isipan niya, similip ang alaala ng batang si Riza, na ilang linggo na rin niyang pinapasama sa free study program tuwing Sabado sa ilalim ng school chapel. Hindi ito marunong bumasa noong una, pero ngayon ay nakakabasa na ng simpleng Tagalog. At kung may paraan upang ipakita sa iba na may pag-asa ang mga tulad ni Riza, bakit hindi? Sige po, sagot niya. Basta wala po tayong babaguhin. Ayokong gawing palabas ang kahirapan. Ang gusto ko lang po ay maipakita na kahit simpleng silid, kahit simpleng upuan, pwedeng maging hakbang papunta sa pangarap. Sa mga sumunod na araw, kinuna ng documentary team ang mga klaseng hawak ni Lyra. Ang mga tutorial sessions niya sa labas ng regular schedule at maging ang boarding house na hanggang ngayon ay inuupahan pa rin niya sa mababang halaga. Doon ipinakita niya ang mga lumang notebooks, ang chalk ni Prophet Dante at ang koleksyon ng mga lumang modules na ginamit niya sa self-review noon. Isang gabi matapos ang huling shoot, inabot ng producer ang isang sobre. Honorarium niyo po, Ma'am Lyra. Galing po ito sa mismong station. Wala po itong kaugnayan sa school. Pagkabukas niya, hindi siya makapaniwala. May lamang 20 halagang pesos. Hindi ito maliit na halaga. Sa kanya, isa na itong kayamanan. Agad niyang inisip ang gagawin dito. At hindi siya nagdalawang isip. Kinabukasan, tumungo siya sa office ng campus ministry at kinausap ang head. Sir, gusto ko sanang magtayo ng isang maliit na summer math camp. Libre po ito para sa mga batang mula sa kalapit na barangay, lalo na yung mga anak ng karpintero, vendor at tricycle driver. Pwede po ba nating gamitin ang lumang library tuwing Sabado at Linggo? Napangiti ang pari. Kung ikaw ang mag-oorganisa niyan, walang dahilan para kami tumanggi. At dito nagsimula ang Camp Kwenta, isang summer math camp para sa mga batang may edad 8 hanggang 12 taon. May 30 batang lumahok sa unang linggo, lahat galing sa mahihirap na pamilya. Ang mga volunteer teachers, ang mga dating tinuruan ni Lyra, kabilang na si Neil na ngayon tapos na rin at naghihintay ng licensure exam. Maging si Jessica na daing niyang karibal sa klase ay isa ng ganap na social worker at lumapit kay Lyra upang tumulong. Lyra, ani Jessica, habang inaayos ang mangkupuan sa unang araw ng camp. Alam kong marami akong nasabi at nagawa noon. Pero gusto kong malaman mong humahanga ako sa iyo ngayon. At kung papayagan mo, gusto ko ring maging bahagi ng adhikain mo. Tahimik lang si Lyra ng sandaling iyon. Pero ngumii siya at tinapik ang balikat ni Jessica.
Walang problema. Lahat tayo may pagkakataong magbago. At kung gagamitin mo ang pagbabagong yon para tumulong sa iba, mas mainam. Sa unang araw ng Camp Kwenta, habang nagsasalita si Lyra sa harap ng mga bata, nakatingin sa kanya si Riza, hawak ang lapis na tinuro niyang gamitin. Sa loob ng isang oras, tinuro ni Lyra ang basic fractions gamit ang illustration boards at colored chalk. Nagmistulang masayang Sabado ang bawat sulok ng silid at hindi mo aakalaing mga batang galing sa hirap ang nandoon. Ang tanging tanong nila ay paano nila masosolusyonan ang susunod na tanong. Hindi ang kung may ulam ba silang mauuwian. Nang hapon ding iyon, habang nagpapahinga si Lyra sa isang upuan sa gilid ng garden, lumapit ang coordinator ng Alumni Association. Ma'am Lyra, napagkasunduan po ng alumni board na panalanan ang isang silid dito sa universidad bilang pagkilala sa inyong kontribusyon. Ha? Gulat niyang sagot. Mula sa susunod na semestre, ang lumang lecture room na dating yung pinagtuturuan ay ituturing na opisyal na Flores Hall. Nilagdaan na po ng dean at ng board. At hindi lang yun, kayo rin po ang unang itatalaga bilang mentor ng incoming community scholars. Hindi na niya napigilan ang luha. Sapagkat sa isang iglap, ang silid na dati nabing lugar ng pangumutya, ngayon ay tatawaging tahanan ng inspirasyon. At ang apelyidong minsang ikinahiyang ilagay sa ID dahil sa luma at kupas nitong taguri, nayo'y inukit na sa dingding na isang institusyong minsang kinatatakutan niya. Sa kanyang paglalakad pa uwi, habang binabaybay ang mahabang hallway ng kolehiyo, muling dumaan ang ulan. Tumulo ito sa bubong, sa bintana, sa pasilyo. Ngunit ngayon, hindi na siya umiilag. Ipinagpatuloy niyang hakbang habang iniisip ang bawat batang maaaring maglakad din sa daang ito, dala ang parehong pangarap, ang parehong gutom, ang parehong tanong. At sa kanyang kamay, may hawak siyang bagong piraso ng chalk. Dahil hindi pa tapos ang pagtuturo. Hindi pa tapos ang laban. Sapagkat habang may batang nangangarap, may silid pa rin kailangan sulatan. May pisarang kailangan punuin. May kwento pang kailangang isulat. Sa araw ng Alumni Awarding Ceremony ng Universidad, puno ang main hall ng mga dating estudyante na ngayoy mga profesional na sa kani-kanilang larangan. May mga doktor, engineer, architect, at ilang matagumpay na negosyante. Ang gabi ay para sa pagbibigay-pugay sa mga dating scholar at guro na nagbigay ng di matatawarang kontribusyon sa larangan ng edukasyon at serbisyo publiko. Nakatayo si Lyra sa likod ng stage, suot ang isang simpleng kulay kremeng bestida, hawak ang maliit na piraso ng papel kung saan nakasulat ang kanyang speech. Kahit sanay na siya sa pagsasalita, naroon pa rin ang kabog ng dibdib. Inilalapit na po natin ngayon sa entablado, ani ng host, ang isa sa mga pinakabatang awardee ng gabi, isang guro, mentor at inspirasyon sa libu-libong estudyante mula sa mga liblib na lugar ng bansa. Dating iskolar, nayo'y guro at tagapagtatag ng Camp Kwenta. Palakpakan po natin si Ma'am Lyra Flores. Pag-akyat niya sa entablado, saglit siyang tumingin sa harap. Sa gitna ng mga ilaw ng kamera at palakpak ng audience, nakita niya ang ilang pamilyar na muka. Nandoon si Riza, ngayoy 13 taong gulang at kasama ng kanyang bagong mga kaibigan. Si Dino, ngayoy graduating na sa senior high at scholar sa parehong universidad. At sa pinakaunang hilera, naroon ang isang matandang lalaki na ngayoy nakaupo na sa wheelchair. Si Professor Dante. Matagal na niyang hindi ito nakita mula nang ito'y mag-retire at lumipat sa isang probinsya sa Laguna. Ngunit ngayon, kahit nang hihina na ang katawan, pinilit nitong dumalo. Sa mga mata ng matanda, hindi na makikita ang dating tigas o yabang. Ang nanatili na lang ay kapayapaang may kasamang pagniti, habang binibitawan ang bahagyang tango. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula ni Lyra habang hawak ang mikropono. Marami po akong gustong pasalamatan, pero siguro hindi ko na uubusin ng oras sa pagbabanggit ng lahat ng pangalan. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi ay hindi lang ang aking tagumpay, kundi ang kwento ng batang minsang pinagtawanan dahil sa kanyang luma at basang sapatos.
Ang kwento ng isang batang pinatayo sa harap ng pisara, hindi para purihin, kundi para ipahiya. Ngunit sa harap ng pangmamaliit, siya'y tumindig at piniling sumagot hindi gamit ang galit, kundi gamit ang kanyang determinasyon. Mula sa audience, tahimik na nakikinig si Professor Dante, habang pinagmamasdan ang estudyanteng minsan niyang sinubok, kinutya at pinilit na baliin. Ang pisara ay isang pader, patuloy ni Lira. Sa una, parang ito ay hadlang. Isa itong sagisag ng paghihirap, ng kahihiyan at ng takot na mabigo. Ngunit sa tamang kamay, nagiging tulay ito mula sa kawalan patungo sa kaalaman, mula sa pag-aalinlangan patungo sa lakas ng loob. At kung tatanungin ninyo ko kung sino ang nagturo sa akin kung paanong gawing tulay ang pisara, sasabihin ko lahat ng taong minamaliit ako. Dahil sila ang nagtulak sa akin para patunayan sa sarili ko na kaya ko. Na kahit wala akong laptop, kahit ang baon ko lang ay tinapay, may lugar ako sa mundong ito. At hindi lang basta lugar, kundi isang lamesang may chalk, may pisara, at may panibagong pangarap sa bawat araw. Nagpalakpakan ang audience, tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Ridza. Napangiti si Dino habang tahimik na pinisil ang dalang notebook na may pirma ni Lira sa loob. Pagkababa ng entablado, agad siyang nilapitan ng ilang propesor at alumni. Lahat nagpahayag ng paghanga. Ngunit hindi siya doon agad tumigil. Dire-diretso siya sa harap kung saan naroon si Professor Dante. Walang salita sa loob ng ilang segundo. Nang magtama ang kanilang mata, ngumiti ang propesor. Ikaw pala talaga ang dapat kong matutunan. Mahina nitong sabi. Akala ko noon, ako ang nagtuturo. Pero ikaw pala ang nagturo sa akin kung paano maging tunay na guro. Hindi na nakapagsalita si Lira. Lumuhod siya at mahigpit na niyakap ang matanda. Doon niya naramdaman ang lubos na kapatawaran. Hindi lang sa taong minsang naging mapagmataas, kundi sa sarili niyang minsan ay nagduda kung may puwang ba siya sa mundong puno ng diskriminasyon. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sa regular ang takbo ng kanyang buhay. Muli siyang nagturo sa Flores Hall. Muli niyang pinuno ang pisara ng mga formula at mga simpleng kwento ng pag-asa. Ngunit may isang bagong bahagi sa kanyang buhay ngayon, ang pagiging ina. Ipinanganak niya ang isang batang babae na pinangalanan niyang Marina mula sa pangalan ng kanyang ina. Si Neil, na ngayoy isang civil engineer sa isang sustainable housing firm, ang naging katuwang niya hindi lang sa buhay, kundi sa pagtuturo at serbisyo. Minsan, habang naglilinis ng pisara, nakita ni Lira ang anak niyang 5 taon gulang na nakaupo sa likod ng silid, tahimik na sumusulat sa maliit na notebook. Anak, anong sinusulat mo? Math po, Mama. Sabi ni Papa matalino raw po kayo sa math. Gusto ko rin pong maging guro gaya nyo. Lumakit si Lira at hinaplos ang ulo ng anak. Hindi mo kailangang maging katulad ko. Ang importante, huwag kang matakot magkamali, kahit paulit-ulit. Ang mahalaga, tumatayo ka at hindi ka sumusuko. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Ngunit sa loob ng silid, maliwanag ang bawat sulok, puno ng tinig, tanong at kasagutan. Sa likod ng pisara, may guro. Sa harap nito, may mga estudyanteng nangangarap. At sa gitna ng kanilang lahat, isang kwento ng batang dati walang boses, ngunit ngayon ay naging ilaw, tahimik, matatag at handang muling magsulat sa bawat sulok ng mundo kung saan may batang gustong matuto.